Marami kasing may mga balita na stress, may mga maraming pagkakautang, may siyempre yung problema niya siguro sa dating financial, din sa dating niyang karelasyon, mga things like that. Kasi mahirap mag-conclude, mahirap magbigay ng salita sa inyo na, di ba? I hope you understand na ganun talaga. But konting na lang, it's a matter of hours siguro. So, ongoing pa rin yung pag-imbestiga natin, ongoing pa rin yung pag-gather natin ng mga evidences kung ano talaga ang nangyari dito sa natagpuang abandoned vehicle kahapon. Sir, can you give us a timeline? Yung timeline mo ba, sir? From the moment na may tumawag, hanggang sa matagpuan sila, and going to the interview? Yeah, at around 2 p.m. yesterday, merong nakakita dun sa sasakyan at nung sinilip, may nakitang 3 tao. So immediately, nireport to sa ating kapulisan at nagresponde agad. Of course, the first responder secured the crime scene immediately. Then we requested yung SOCO. Then nung na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na, we immediately conducted the interview. Then inanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya. Then immediately nag-conduct na rin tayo ng CCTV backtracking, forward tracking and everything. Sir, going to sa backtracking, sir, saan mo nagpunta yung victim bago siya natagpuan? And ano po yung relationship ng mga victims? Bago nangyari to, initially nagpunta siya doon sa bahay ng magulang niya sa Angat. Kumain pa sila doon. Then kausap niya yung nanay niya. Then binigyan pa niya ng pera tong mga magulang niya. Then mga before 5 p.m. umalis na sila. Pabalik na dito from Angat going back to San Rafael. Then yung driver niya, idinrap na niya. Actually, kaibigan niya to, nagpa-drive lang siya. Idinrap niya doon sa bahay. Then, umalis siya ulit. During the backtracking, nakita namin na bumalik siya ulit doon sa road na yon. Kung didiretsuhin mo kasi yon, papunta ulit doon sa kanila yon, sa Angat. So, at around 5:30, yun yung huling wala nang sumasagot sa cellphone. Sino yung huling kausap po ng victim po sa family members po na hindi na po yung pinasagot? Marami nang tumatawag. Siyempre, tinatanong kung nakauwi na, tinatanong kung nasa na. So, wala nang sumasagot. Sino po yung punta? Yung magulang niya, yung best friend niya, at saka yung kasama niya. Kung natanong niya kung nakauwi na siya. So ngayon, RD, ang hinala ng mga taga-barangay, parang iniwan lang daw sa sakyan, patay na yung mga biktima nung nandoon, pinasuon. Sa investigasyon ng polis, ano po ang mga sa inyo? Continue pa rin yung pag-imbestiga natin, no? Of course, SOCO ang makakasagot niyan kung anong oras mo probably patay na sila, yung mga trajectory ng mga bullets, then yung mga evidence na nakuha natin sa loob ng sasakyan. So, we're still waiting for the result coming from the SOCO. And magiging form part basis yan namin doon sa pag-iimbestiga natin. So, cause of death ng tatlo? I mean, not necessarily cause of death, pero ano po ang mga nakita sa kanilang katawan? So, not yet official, no? Yung based lang doon sa pagkakita natin. Of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila. Saan, sir? All of them. All of them? Sa temple. All of them sa temple, RD? Yes. Sir, what caliber? Ang recover natin doon sa crime scene is Taurus 9mm, yung maliit lang na barrel. Then kinuha natin yan, may na-recover din tayong fire cartridges, then meron din tayong slug na nakuha. Sir, doon sa pinag-iwanan, may slug doon? Yes, doon mismo. Sa pinag-iwanan? Sa loob ng kotse. Yeah. So, tatlo, RD, tatlo lang or more than 3 ang slug na na-recover nito? Tatlo. Okay. Sir, may POI?
May mga tinitingnan tayo no na POI, siyempre pan backtracking sino yung mga nakausap, sino yung mga dealing, sino yung mga nakasama. Please bear with me kung hindi ko pa may divulge kasi ongoing pa yung ating follow up, but as soon as maging maliwanag na to, you will know. But more or less ilan? Kung sakala ilan? All possible. Hindi ko pa rin masabi no kasi magre-rely kami doon sa findings ng SOCO. Are they yung mga stock na na-recover, do they match doon sa... Ongoing pa yung pag-cross-match, no? Ongoing pa yon. Have you found out already, Chairman Des, kung ang baril is licensed or is... Yes, nag-verify na tayo kahapon, no? The gun na natagpuan doon sa crime scene inside the car is nakapangalan kay victim, yung babae. So sorry, can we just at least know a little background of po ka ng victim? Why does she own a gun? Ano po ang kanyang background? The victim is graduate of accountancy. According to them, graduated summa cum laude. Pero hindi pa siya naka-take ng CPA exam. Right now, she's working sa US-based company online as bookkeeper. Sir, bakit siya may baril, sir? Bumili daw kasi pang-protection sa sarili niya. Sabi ng mga kapamilya. Chairman Des, syempre unang tinanong kasi this is the mother with two kids, the husband. Actually, meron siya dating, the father of the child is, meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. But they keep in touch from time to time. Kasi siyempre gusto rin makasama ng tatay yung mga anak niya. Pero nandito lang din sa Bulacan. Yes, nandito lang din. At kasama po ba siya sa inyong tinatawag? Yes, Nag-report na po siya. yes. So, if you are at liberty to tell us, ano po ang nakuha po ninyo sa kanya? Pwede niyo lang po siya sa... Patuloy, siyempre normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya o kung may mga nakausap siya previously, tatanungin natin, imbitahan natin para to shed light kung nasaan sila ng mga time na yun. Basic So, isa siya. So, hindi natin pa makonsider na POI. Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, ini-interview natin. Kasi pag sinabi mong POI, may something ka na. So, we just invited him. Baka may alam siya na kagalit o kung ano man nung dati niyang kalibin. Si victim? Yes. Niya, sir. Yes. So, going like the past and the... Yes. so are linawin natin, tinatawag po ang ex-live-in partner pero is not considered as POI yet. Wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? Wala pa. Pag lumabas tong SOCO examination, yan. Pwede ko nang may mabanggit na ako sa inyo. Pero ngayon hindi ko pa masabi kasi yun kasi ang isang magiging basis namin. So, RD, sorry, clarification. May POI na po? Wala. Wala pa. Okay. RD, sorry, we understand going pa rin po pero dahil naman ng police, kapag pa kayo nag-iimbestiga. Initial list, there in this. May sinusundan tayo. Lead. Ano? May sinusundan tayo lead. So, may pumatay sa kanila. Hindi ko pa rin masabi. Anong lead, RD? Anong motive, Ano sir? Wala. anong motive ko? Marami kasing may mga balita na stress, may mga maraming pagkakautang, may siyempre yung problema niya siguro sa dating financial, dun sa dating niyang karelasyon, mga things like that. Kasi mahirap mag-conclude, mahirap magbigay ng salita sa inyo na, di ba? I hope you understand na ganun talaga. But, konting na lang. It's a matter of hours siguro. So, ito yung RD, isa sa tinitingnan nila na possibility na may depression yung mother dahil may financial problem. Kasalukuyang sinusuri yung mga cellphones na nakuha natin. At as soon as makuha namin yung result, we'll let you know. RD, is there any sign doon sa conversation po na yung nakasa na it was probably that one, yung cause ng ganyan dahil
May depression siya or something, may Hindi ko pa nakita yung content. Sinabit namin for forensic examination, the cell phones, then antayin namin within the day. So, kanina naman ate, isang possibility is suicide. Is that one? Isang angle na yan? Hindi ko pa masagot. It will depend on the result of the SOCO test, SOCO examination. Doon kami magbabase. But the vehicle was seen going towards that area around that time. Yeah, around 5:10, 5:20, then around 5:30, huminto na doon eh. At ang mother ang nag-drive. Yes. Well, nung naghiwalay sila nung driver niya, nung binaba niya yung driver. Pero hindi rin natin masabi along the way. Baka may sumakay. We're still investigating. Pero yung last scene po na buhay yung mother at yung mga bata na kasi sa tracking news sa CCTV RV, was the mother the one driving going towards that barangay? We presume. Kasi binaba na niya yung nagda-drive sa kanya eh. Binaba niya eh. Sinatid niya sa bahay eh. So, may pupuntahan pa daw. Siya na lang daw mag-drive. Then, yun. So, hindi nakita sa CCTV RV kung may nag-drive o kung yung mother mismo? Ang nakita lang namin is yung pagbaba nitong driver. So, we assume na siya na yung lumipat dun siya nag-drive. Then, nung nakita namin, papasok na ulit siya ng Biola Highway. Are they tinatawag niyo po yung relatives or Yes, they were here last night. Kausap namin lahat, mga kapatid. Then, pinuntahan din yung magulang nila sa Angat. We engaged them. We're giving them update from time to time. did they mention na kung may kaaway ang kapatid or may nababang May mga nabanggit na probable reason, pero hindi ko po muna mabanggit sa inyo. Titingnan pa namin yung mga anggulo. May mga anggulo tayong tinitingnan eh. Okay, thank you po, Kim.